Kung may tinanim, ay merong aanihin. Kung may sinuksok, may dudukutin. Ito ay mga kasabihang Pinoy na nagturo sa atin na mag-impok para sa kinabukasan. Naging basihan ng Pinoy na kung may tiyaga, ay merong nilaga. Ako si Daddy Rick Cervantes ng Breakthrough, ang programang Tagos sa Puso, mula po dito sa Legazpi City, Philippines, na muling makakasama ninyo sa ilang saglit sa pagbibigay ng ilang mga kuro-kuro sa pamilya at kabataan at mga OFWs. Hindi po natin mapapasubalian na mahalaga ang pera. Kailangan natin ang pera sa buong buhay natin. Ang salapi ay malaki ang nagagawa para sa bawat Pilipino. Lalo na po sa panahon natin ngayon na halos lahat ng bagay ay binibili di tulad noong mga panahon. Maari po kayong makahingi ng mga gugulayin sa kapitbahay, may mga panggatong na napupulot sa kakahuyan, at sa suki natin sa palengke, meron ng nakakatawad ka na, may dagdag pa. Noon po yun, hindi na po ngayon. Malaki ang pinagkakaiba ng panahon natin ngayon kaysa noong una. Lahat ay binibili na sa ngayon. Lahat ay merong presyo. Yung hindi binibili noon, binibili na ngayon. Kaya kung sino man ang merong pera, kadalasan siya ang nagpapasya sa pamilya. Ito po ang katotohanan. Mahirap pag walang pera. Hindi mo matutustusan ang iyong pangangailangan o ang pangangailangan ng pamilya. Hindi mo maibigay ang masagana at magandang buhay. Hindi ka rin po makakatulong sa kapwa at hindi ka rin makakilos ng maayos at ang pagtingin mo sa sarili mo, ikaw po ay busabos. Dahil mahirap po tayo, nahihiya tayong makisalamuha sa mga may pera sapagkat nahihiya tayo na sa oras ng bayaran ay wala po tayong madukot. Kadalasan, pag kumita po ng malaki, sabi nga nila, naka-jackpot, sinuwerte, hindi napipigilan na gumastos at dumarating sa punto na mas malaki pa ang ginastos kaysa kinita. Marami sa atin ang mga galante. Sabi nga ng iba, excuse me for my word, mayabang. One day millionaire. Kaya daw po, nagtrabaho ang tao ay para magkaroon po ng masayang buhay. Bakit daw ipagkakait ang kasayahan? Kailan daw papakinabangan ang pinagpaguran? Kung uugod-ugod na, kung may sakit na, o kung kaya patay na. Hindi naman daw nadadala sa langit ang pera. Kaya habang mainit pa raw ang sabaw, higupin na. Kaya ang kinakalabasan po, ubos-ubos biyaya, kaya sa kinabukasan ay nakatunganga. Ito po ang mga senaryong ng karaniwang pamilyang Pinoy. At ito rin po ang pamilya, o kaya kung ito rin ang pamilya ng OFWs, ibig sabihin, wala pong pinagbago. O kayo pong mga OFWs, pagbalik nyo sa Pinas, may ipon na ba kayo? Yung pinapadala mo bang pera sa pamilya, meron bang natira? O lumaki lang po ang utang na babayaran? May dala ka bang pera para sa pamilya?
Sabi nga ng marami, para makapagsimula. Meron bang sisimulan o magsisimula ulit sa wala? Sabi nga nila, kailangang mag-renew ng kontrata sapagkat ang 2 years na pagtrabaho ay hindi sapat, kaya babalik ulit sa abroad. Paulit-ulit na nagsisimula sa buhay na wala ding katiyakan. Isa lang po ang sigurado, yung malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Ayon po sa mga OFWs na nakapanayam ni Daddy Rick Cervantes, totoo daw po na hindi sapat ang sahod ng mga OFWs. Ngunit totoo din na may mga racket ang mga OFWs. Tawag po nila dito'y pangdagdag kita. Kadalasan, mas malaki pangaraw yung racket nila kaysa sahod nila. Ibig sabihin po ay madiskarte ang mga Pinoy. Ito ay isang katangian ng mga Pinoy na kung saan ginagawa po nila ito kahit nasaan man silang lugar na namamalagi. Natuto sila na kailangang magkaroon ng tinatawag na extra work to have extra money. May mga OFWs na nagmungkahi sa kanilang pamilya na mag-business. Ang pamilya nila sa Pilipinas sapagkat hindi naman habang buhay silang mag-work sa ibang bansa. Merong nagtagumpay at lumago ang negosyo, ngunit merong hindi. Yung iba, hindi rin po nakapagnegosyo dahil sapat lamang kung hindi kulang pa rin ang pinapadalang sustento sa pamilya. 2 taon na nagtiyaga, 2 taon ding mayroong nilaga, after 2 years, back to zero. Hanggang kailan magtitiyaga po ang pamilya o ang pamilyang Pinoy upang magkaroon sila ng aanihin sa pagdating ng panahon? Ito po si Daddy Rick ng Breakthrough. Hanggang sa muli, ang programang Tagos sa Puso dito sa Legazpi City, Philippines, nagsasabing Diyos mabalos sa Indogabos, salamaton.